What's up mga ka-DIY? Welcome po sa ating mga viewers sa ating panibagong topic ngayon. So, actually nagawa ko itong topic na ito dahil alam ko base doon sa mga nakakausap kong gusto nila magpa-sit up kung paano ba pumili ng sasabi natin pinaka the best na solar panel para sa sit-up kasi marami namang naglalabasan ngayon ng mga brand ng mga solar panel. So, kasi ito kadalasang mangyayari kapag magpa-sit up ka or ikaw mismo ang mag-DIY tapos plano mo nang bumili ng solar panel. So, habang pumipili ka, mas lalo kang matatagalan dahil sa dami ng dapat mo i-consider kung ano ba dapat yung bibilhin, kung ano dapat yung mga palagay na nating mga factors ng solar panel na masasabi mo na ito ay maganda. Unang-una dyan, yung factors dyan is yung, of course, yung bulsa mo. Kung kaya ba sa budget yung planong bibilhin solar panel na may kamahalan. Okay? So, at least kung bibili ka ng solar panel, hindi ka maghihinayang sa gastos mo kasi mahal talaga yung solar panel. So, at least kung bibili ka naman, yun talaga yung mapili mo na sulit, na andoon talaga yung hinahanap mo. Right? So, bago po ang lahat, para sa mga kaibigan natin dyan, mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, paki-click lang po yung subscribe button, likes, at saka yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. So, ano-ano ba yung mga dapat nating i-consider sa pagpili ng solar panel? Sasabihin mo, price ba? Sige, bibili tayo ng mura dyan kasi pareho lang naman yung effect, gagana din yan. Or sabihin mo, efficiency ba? Dapat nating bilhin yung panel na mataas talaga yung efficiency para sulit yung generate ng energy. Or sabihin mo, physical appearance ng panel. Yung panel na dapat bilhin natin is yung talagang maganda. Yung quality niya is talagang mataas yung quality. Kaya lang, all these factors is may katumbas na mga price. Alam nyo, siguro mga 1 year, 2 years ago, marami ng mga naglalabasan ng mga solar panel na brand. Actually, bago man sa Pilipinas, pero sa ibang bansa matagal na ang mga ibang brand. At sa dami ng mga brand na ito, hindi mo rin alam kung alin yung maganda para sa gagawin mong sit-up. At marami ding mga, dito sa Pilipinas yung mga solar company na nag-provide ng or nag-finance ng solar installation, nagre-recommend din sila ng mga solar panel na ito ang maganda dahil mura, ito ang maganda dahil okay yung efficiency, ito maganda dahil yung quality niya maganda. So, hindi lang yun, pati yung mga fly-by-night na mga installer, sila rin nag-o-offer din sa mga customer na ito yung bibilhin mong solar panel. Ito yung recommend namin sa inyo dahil ito is maganda yung pagkagawa or sabihin natin yung efficiency. So, at lahat din ng manufacturer ng solar panel, yung solar panel products nila, kiniklaim din nila na maganda, that it will give you best performance, best efficiency or high efficiency, at saka maganda yung quality sa pagkagawa.
At saka meron pa silang sinasabi doon as per requirements sa international standards, ISO certified. At saka ang pinaka ultimate doon nila na promises is it will last for 25 years. Yun yung mga claim ng mga solar manufacturers. Lahat ng mga sinasabi ng mga solar manufacturer, yung mga claims nila is makikita mo doon sa kanilang datasheet or sa mga specifications. At meron pang add-on doon nakalagay base doon sa requirements na dapat pasado siya sa quality control at sa International Electrotechnical Commissions na requirements. At higit sa lahat, dumaan din yung product nila doon pa lang sa manufacturer sa isang dedicated na third party na inspectorate. So, depende na lang kung sino yung ma-appoint na third party inspector para yun, yung third party inspector, yun siya yung mag-certify doon sa mga products nila na kung ano yung claim, ano yung requirements is papasa doon sa representative ng third party inspector. So yung mga third party inspector is ano yun, they are internationally trained welders doon sa dapat na i-check nila. So like kung familiar kayo like Bureau Veritas, TUV or MODI or marami pang mga international inspectorate na ipinapadala doon sa manufacturer para pag-check kung ano dapat yung i-check bago sila mag-issue ng certification. So yung process na inspection is hindi rin ganun kadali. So titingnan nila from materials, kung ano yung mga raw materials na ginagamit, then kung ano yung process, tapos kung ano yung mga test na ginagawa nila until such time na finished product. So ganun katindi ang pinagdaanan ng solar product. So bago yan dadalhin doon sa o i-open sa market or ibenta sa mga consumer, dumaan yan sa matinding process para sigurado talaga na from the requirements doon sa international or IEC requirements, ISO standards and process, pasok talaga siya. So hindi pwedeng pumasok doon sa market yung isang product na hindi dumaan sa quality control. So ganun katindi bago makapasok sa market. So ngayon actually, siyempre tayo, nanigurado din tayo in the first place kung bibili tayo ng solar panel. Meron din tayong instinct na kailangan natin i-check in terms doon sa ating requirements sa mga iba't ibang brand ng mga solar panel. So, sasabi natin still andoon yung doubts, lalo na yung manufacturer is galing doon sa kapitbahay natin. So, andoon pa rin yung parang gusto mong manigurado. So, mahirap talaga pumili kung ano yung dapat nating bilhin. Siguro sa comparison sa iba't ibang brand, in terms of price, hindi rin sila magkalayo. Siguro may konting difference pero not that much. In terms of efficiency, yung difference ng efficiency nila is hindi rin siya gaano kalayo na pwede mo siyang sabihin na ito bilhin ko dahil mataas, ito bilhin ko dahil medyo konti ko lang o mababa. So which means hindi siya yung gap nila sa difference is tolerable.
Tapos in terms din sa appearance, pareho silang pasok sa quality. So there is no such thing as big difference para magduda ka which one is the best. So ngayon, ano yung pinaka-the best na criteria para ikaw ay pumili sa magiging mabili mo na solar panel? Kasi para sa akin, we don't know which one is good and we don't know which one is bad. Because they are both claiming and they are both also pass sa mga process na requirements base doon sa standards. Siguro andoon yung tanong, sino ba yung makapagsasabi na yung gawa ng isang solar manufacturer is perfect, maganda, at yung ibang manufacturer is they have bad quality, or in terms of technical aspect ng solar panel, hindi siya maglalast for maybe 10 years or 12 years or 15 years or even lower years. So according to their expert, based on the specs of each brand of solar panels, their product as manufactured has a best or competitive price, high efficiency, or within the international standard quality. So ito yung sinasabi ng lahat ng mga manufacturers ng solar panel. Lahat ng mga solar manufacturers is nagki-claim talaga na yung product nila is bago man makapasok sa market is meron talaga or pasok talaga sa international standards. So no doubts and no question to that. Okay? For me, para sa akin as an experienced electrical engineer, both international and local, in terms of design, inspections, installations, and commissioning of electrical system, that includes also solar system, both commercial and residential. Sa akin, hindi kailangan na magtagal ka or busisihin mo pa yung datasheet ng isang solar panel. Kasi kung isa-isahin mo yung bawat brand, talagang malilito ka at matatagalan ka pa sa pagbili ng solar panel. So, isa lang ang recommendation ko dyan is kung bibili ka ng solar panel, marami naman yan yung available sa atin sa Pilipinas. Yung reputable na brand. Pag sinasabi nating reputable na brand, marami ding solar products na reputable yung brand. Tulad nito. So, meron tayong Canadian, meron tayong Jinko, meron din tayong Liso, Longji, Seraphim, Trina, or JE Solar. So lahat ito na nakapasok sa Pilipinas. So once na makapili ka na ng isang reputable na brand, kasi maraming dito sa Pilipinas na nakapasok, lahat yan sila puro mga reputable brand. So rest assured na yung mabili mong solar panel is maglalas talaga base doon sa claim ng manufacturers at base doon sa requirements mo. Pero ang pinaka-ultimate, yung pangalawang recommendation ko sa pagpili ng solar panel. Kasi lahat naman yung mga brand is nag-claim. Okay? So, pinaka-ultimate na titingnan mo sa isang reputable na brand. So, pangalawa sa pinaka-ultimate na factor para pumili ka ng solar panel is yung product warranty.
So yung product warranty, most reputable brand is nagkiklaim sila ng 12 years. Meron ding 10 years na real product warranty. At saka meron ding tinatawag na 25 years linear warranty. Itong 25 years linear warranty, ito yung tinatawag na performance warranty. So yung performance warranty is ito yung guarantee. It will give you a guarantee na yung solar panel mo na nabili, yung performance niya ay hindi magdi-degrade or mag-reduce ng sobra sa certain amount of watt power per year in terms of percentage. So yun. Kasi lahat naman ng solar panel, kahit anong klaseng brand, ay magdi-degrade talaga. Yung performance niya every year is magdi-degrade. Pero in terms of percentage, nasa 0.3 to 0.5 percentage lang per year. So, hindi talaga siya dapat lalagpas doon. Kasi pag lalagpas siya doon, which means hindi siya dapat makapasok sa market. Kasi yun yung limit. Yun lang yung degradation in terms of percentage. So, normal talaga yung panel is magdi-degrade siya over time. But yung percentage is tolerable. Sa pagpili mo ng solar panel, pwede ka rin magtanong sa mga legit na mga supplier na may certificate din sila doon sa mga manufacturer na makapagbigay ng best product warranty. So, doon ka ngayon titingin sa kung alin yung mga manufacturer o alin yung mga supplier na magbibigay ng best product warranty. Sana po ang video na ito ay nakapagbigay sa inyo ng idea kung paano tayo pumili o paano tayo bibili ng solar panel para sa ating setup. So, sa lahat, huwag niyong kalimutan na mag-click ng subscribe, yung likes, at saka yung notification bell para updated kayo sa ating susunod na video. So maraming salamat po. Kita-kits tayo sa ating next na video.